Now, karong hapon mga igala, we will be talking about when God says no. Now, gusto na ko ipakita sa inyo ha. Hello, test mic. Paliw ko, butayin lang volume ni siya. Gusto na ko ipakita sa inyo ha, from the scripture that when God says no, it's not negative mga igsoon. Hello? Hello, test mic. Mic. Okay. Gusto na ko ipakita sa inyo, gikan sa pulong sa Diyos, that when God says no, it's not negative. Amen. In fact, may gala, when God says no, it is good, it is great, and it's a blessing. So I want to show to you, karong hapon, nga whenever ang Ginoo pag musulti siya sa imuha, no to something or no to that person, it is a blessing. Amen. Kaya sa mga igala, kung kita kanang ingnon ta sa Ginoo, usay malain ta, usay mangluod ta sa Ginoo, usay negative atong impression kung mag-no si God sa atua. But in reality, ang no sa Ginoo kay panalangin siya. Amen? Well, naay mga tao sa Biblia nga giingnan sa Ginoo no. Panalitan si Jonah, giingnan siya no to Tarshish, but he went to Tarshish. God said, go to Nineveh. He went to Tarshish, mga igala. And what happened? Unsay napala ni Jonah? Nabutang ang iyang kinabuhi diya sa delikado because wala niya gi-follow ang no sa Ginoo. Nasabtan ninyo? Na mga panahon po mga igsoon nga si Paul kauban sa iyang company na sila'y desire nga moadto sa usa ka lugar para mag-preach sa gospel anang dapita, but the Holy Spirit forbid them. Gibawalan sila, giinan sila sa Ginoo, no to that place. Dali lang, basahon na lang nato in the book of Acts, chapter number 16. Iabin niyo mga Biblia in Acts chapter number 16. May hapon sa inyong tanan dira para sa mga nagtanaw sa atong sa atong Facebook live. I hope nga inyo ang humanon ang kining mensahe. I hope nga maminaw mo sa pulong sa Diyos, and I hope you are blessed. I hope nga imuhang pamalandungan ang mensahe sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. The Bible says in Acts chapter number 16 in verse number 6, the Bible says, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, the Bible says they were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Nakita niyo na siya? Even though ang ilang intention is good. Amen? Pero dili will ni God, giinan sila sa Holy Spirit, ayaw sa no to that place. Ayaw sa muad to that. Now, kung moingon ang Ginoo no mga higala, no, dili buti pasabutan na pod all the time nga dili gina niya ihatag sa imuha. Sometimes dili pa right time nga ihatag niya sa imuha. So just wait lang, be patient. In God's time, pwede mo makaadtuan ng lugaran na. Gingon sa Ginoo ila kay Paul. And then verse number 7. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. Pantarawa, but the Spirit suffered them not. The word suffer means allow. The Holy Spirit allowed them not. Nabay mga panahon sa imong kinabuhi that you try harder to do something sa imong life nimo, you try harder to that person, yet giingnan ka og no ana nga butang or ana nga tao, or giingnan ka og no sa Ginoo mga igsoon. It simply means maybe kana nga butang, kana nga trabaho, kana nga career, kana nga tao dili na para sa imuha. Kasabtan niyo, say amen. So usay kung ang Ginoo mosulti siya no mga igsoon sa tua, it simply means nga basin ang Ginoo na siya'y lahi nga plano sa imong kinabuhi, or basin ang Ginoo na siya'y mas nindot nga butang o trabaho o negosyo mga igala o tao nga giandam para sa imuha. Nasabtan ninyo, say amen. Mo na no nga kinahanglan masabtan nato that when God says no, it's not negative. It's not bad mga igsoon. When God says no, it's a blessing. Are you with me? Say amen. Now, ang reason nga nung mao ni ang message ato karong hapon, because there are times in your life that our Lord will say no to you. Naadyo'y mga panahon nga ang kanang butang o kanang tao dili jud para sa imuha. It could be a relationship. It could be a career. It can be a course in college.
no, mag-take out ka ng exam sa kanang school nga gusto nimo, eskwelahan, unya pag-take nimo sa entrance exam nabagsak ka. So katong school dili gito siya para sa imo. Nasabtan niyo sa amen. Like for example sa ako nga experience katong time when I was pila edad ako 16 years old, nag-graduate ko sa high school and then I took an entrance exam dito sa USEP, okay? Dito sa USEP, no? Ingon ana. Now, na dito ang course nga ganahan ako. Dito nga school ang kanang ganahan ako. Sudlan mga igsoon. And when I took an entrance exam, I failed. God said no to me atong school. Tungod kay ang Ginoo na siya lahing nga plano sa akong kinabuhi. Are you with me, say amen? Now, nagplano ko mahigala no nga mag-take na pud ko exam dito sa UM. Pero wala gi-allow sa Ginoo. Tungod kay ang plano sa Ginoo para sa kuha, himuon day ko niya og preacher. Nasabtan niyo sa amen. So ang Dios na siya mas better ug mas bigger plan sa ako ang kinabuhi. Mo na usay kung ikaw bitaw ba no naning kamot na ka, nagkuha na ka ng exam and then na-fail gihapon ka no, understand nga basin dili na siya mao ang will sa Ginoo para sa imuha. Nasabtan niyo sa amen. Or nag-apply ka og certain job and then you fail sa imong pag-apply nimo. Ayaw ka discourage. Nasabtan ninyo sa amen. Kay basin ka ng trabaho may gala or ka ng company nga imong gisudlan o gi-applyan nimo basin dili ka para dira. Nasabtan ninyo sa amen. Or basin mga igsoon, nag-start ka og business and then na-fail ang imong business and basin ka nga business dili na siya ang para sa imong mga igsoon. So ang question is, what do you do when it's not for you? Unsay buhaton nimo kung kana dili na para sa imuha. Okay? Now before nato natubagon nga mga pangutana mga igsoon no, naay mga cases pud biha no nga dali nato madil ang kining no sa ato ang kinabuhi. Like for example, no, ingnon ako sa Emerson son kanang pagkaon dili na para sa imo, para na siya kang ibutan nato, para na siya kay Ma'am Dominic. Well, kanang nga kung may kanang ka issue, dali na madil ni Emerson, pwede siya magsulti na, okay pastor, no problem. Dili ba no? Oo. Like for example, may hinata kanang nga show dili na para sa imuha kay dili na pang Christian nga show. Ikaw makasabot ka na then dali nimo na madawat. Yes or no? So dili ka mo ato nga show mga higala to kay dili na siya para sa imuha. Pero napoy mga panahon that it's quite difficult. Now, how do you handle that? Kung ang no bitaw nga ihatag sa imuha or isulti sa imuha, lisod siya dawaton. Unsaon nimo na pagdala mga higala? Amen? Labi na kung kanang career, kanang nga trabaho, kanang nga negosyo, kanang nga butang, kanang nga tao, gusto gyud nimo diha sa imong kinabuhi. Unsa imong buhaton mga igsoon? Amen? Unya, gino ka, unya, gi-reject ka, how do you deal with that? Kaya naay mga uban, ma-discourage sila. Naay mga uban may higala no, nga mausa sila, maluya sila mga higala. But before we will answer that question, kinahanglan, tubagon sa nato ning nindot kay nga pangutana, how do you know if it's not for you? How do you know if it's not for you? Well, mahibaw-an nimo mga higala kung kanang butang dili na siya para sa imuha when number one, it's sinful. Nasabtan niyo sa amen? Amen. Naminaw mo? When it's sinful mga higala, what do I mean by that? If it's against God, if it's wrong, if it's bad, if it's not aligned to God's will. Kung kana nga butang mga higala sinful siya, sigurado di gyud na para sa imuha. Now, pangutanon ta mo ani, ang pagpanigarilyo ba para ba sa imuha o dili? Para ba sa imuha nga Kristiyano o dili? Hala, di lagi mo mutubag, nagkapanigarilyo ang uban niyo diri? Ha? Ang pagpanigarilyo dili na para sa tuwa nga mga Kristiyanon. Ang kanang mga pamina mo, ang kanang pagsugal para sa imuha o dili? Dili para sa imuha. Ang immorality para sa imo o dili? Dili mga higala. Ang pag-inom mo ka ng mga alcoholic na mga beverages para sa imo o dili? Ang pag-take og ka ng mga drugs mga higala para sa imo o dili? Nganong dili man na siya para sa imo tungod kay sinful siya. Amen. Kay balo ka dili na will ni God para sa imo, amen?
So dili na siya lisod sabton para sa atua kung mag-no si God panalitan yun gusto ka manigarilyo. Ayaw na nabuhata kay nga naman kay baluman ka dili gyud na will ni God para sa imuha. Nasabtan niyo say amen. Kanipod mga higala, sometimes God will lead you through godly authorities. Unsa man ni mga igsoon, usahay si mama o si papa moingon sa ilang anak, no. Nabay mga panahon parents nagiingnan ni mo anak, ayaw. Nawala. Na mga igsoon. Ngano man kung kay baluta sa mga parents nga kana nga butang o kana nga lugar o kana nga dalan mahigala makapahamak na sa atuang mga anak dili gyud nato ialaw ang atuang anak nga muadto ang lugara mubuhat ani mga butanga or muadto ana nga mga party-party. Nasabtan ninyo sa amen. Oo. Usay mahigala no, God will lead you sa mga spiritual leader. Panay na sa pastor mahigala. Mag-ask mo ka ng advice sa pastor and then the pastor will show you from the word of God. Ingon ani ang gingon sa Ginoo and then the pastor will say no. It means mahigala mao na ang tubag sa Ginoo para sa imuha. Nasabtan ninyo sa amen. And then ikatulo, paminaw, ikatulo mga igsoon is mao ni siya. Sometimes God will literally won't allow it. Okay? Naka-schedule na ka, nakaplano na ka, mulakaw ka, mubiyahe ka, ani nga kuan, ani nga adlaw mahigala, unya na mga kakulian. Gitry nimo nga dili ka magpadala sa kakulian, unya naanap ning babag mga igsoon. Nagi mga panahon dili gid siya i-allow sa Ginoo. Nasabtan ninyo sa amen. Na wala ta kay baloon sa mga higala ang hinungdan unsa ang reason, pero God has a reason nganong naay mga butang o mga panghitabo o mga plano nato nga gusto nato buhaton nga dili jud itugot sa Ginoo. Pero kung muingon ang Ginoo sa imuha dili na nga trabaho para sa imuha, dili na nga negosyo para sa imuha, dili ka ng career nga para sa imuha, dili ka na, then ayaw pugsa ang imo ang kaugalingon. Ngano man kung pugso nimo kay balo ba mo God will sometimes allow you to do that thing nga gusto nimo mahigala but it can cause many harms and pain sa imo ang kinabuhi. Nasabtan ninyo sa amen. Mo na dapat masabtan nato mahigala. So sultihan ta mo karong hapon, God's no is a what? It's a blessing. Blessing ba ang no? Dili. Blessing mga igsoon. Mano kung ina ka sa Ginoo ba no, ayaw pang luod. Kung ina ka sa Ginoo no, mga higala no, ayaw kalain. Amen. Wait for the right timing of God. Wait for His perfect time. Your time will come. Nasabtan ninyo sa amen. Pareha ni Paul, sila'y tinguha nga moadtuan ng lugaran na, but the Holy Spirit forbid them. Wala sila gialaw sa Holy Spirit kay naay lahi nga plano ang Ginoo para sa ilaha. Are you with me? Are you listening? Say amen. Amen. Kung magno ang Ginoo, it's a blessing tungod kay makaayo na sa tuang kinabuhi. Pero unsa kasagaran ang problema nato? Kung magno ang Ginoo, usay masuko ta. Usay malain ta. Usay mangluod ta. Amen. Abi niyo dili sa tanan nga panahon nga muyes mi sa mong anak nga si Alicia. Abi nga si Alicia dagan siya kanang ginahangyo sa mua. Okay? May siya, daddy, noodles. Oh, gusto niya mo kang paborito niya ng noodles. Pero kay balo ba mo dili kada, di ba din no? Kada adlaw si Alicia sige mga yung noodles and wala na mo ginaalaw ang among anak nga magkaon kada adlaw og noodles. Kaya nga naman makadaot sa iyang panglawas niya. Sabtan ninyo? Usay magnomi sa iya ha. Gusto siya og kanang fried chicken sa Jollibee. No. Usay gusto siya og toys. No. Oh, no. Oh, di ba no? Niya usay ang bata dili ka sabot mangluod. Usay ba nang kanang kinaiya po sa mga Kristiyano murag mga bata, murag walay mga buot. Amen. Murag ginahalan taw kaalam sa Ginoo. Kailangan masabtan nato ang kanang ginalihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay na siya ginalihok kadi nato makita og di nato masabtan mahigala. That at the end of the day diha nato ma-realize that what God is doing in our life is good in our life. Nasabtan niyo sa amen. Diha ka magpasalamat sa Ginoo and then diha ka magpasalamat tungod kay
wala gialaw sa Ginoo, kay kung gialaw sa Ginoo, basin magmahay ka. Amen? Okay mo? Mao na siya mga igsoon. So God's no is a blessing or not? It's a blessing, mga higala. Pero kay balo mo sa problema, mo na yung problema. Even if we know it's not for us, we look for ways to make it for us. Dili ba no? Mo na kasagaran ang problema sa mga tao. Bisa kay baluta nga dili siya para sa tuwa, mangita gyud pamagi nga kana matua gyud siya. Usay ba no, hangiyon pag ginato ang Ginoo ba no, para mausab lang gyud ang unahuna sa Ginoo, para musulti lang gyud ang Ginoo sa tuwa nga yes, sige, imuha na na. Nasabtan niya sa iman. So nakarelate mo no? So tao gyud tayo, amen? Okay, makarelate mo sa kuang ginasulti nako, okay? So mao na siya no kasagaran ang problema nato na tinuod ba ni siya sa imong kinabuhi? Tinuod ba ni siya sa imong kinabuhi? Nganong ang tao mapilit? Hello? Kana kasang problema sa tao no, mapilit ang tao. Nganong naaman tay ngunahan nga tendency sa tuang kinabuhi. Now, naba mo'y giampuan mga higala. Kani gisulat po na ako ni siya. Have you ever prayed for something before? Maybe 1 year ago or 5 years ago, before ba no? Have you ever prayed for something before that if God gave it, you know now, karon, that you will regret it? Nasabtan niyo? Panalitan na kay giampuan 1 year ago, 5 years ago. Yan ano, pitig yun mong hangyo sa Ginoo, pitig yun ampo sa Ginoo, Lord, gusto ko ani nga trabaho, Lord, gusto ko mag-abroad, gusto ko bato ng lugar na, Lord, gusto ko ani Ginoo. And then God said no to you. Nya wani buto na sabtan may gala 5 years ago, wani mo na sabtan. And then 5 years later, karon 2021, diha mo nakita mga higala, diha mo na realize nga pagkato di ay gihatag sa Ginoo sa imo karon 2021 magmahay ka. Amen? So magpasalamat ka nga gina ka no sa Ginoo, amen? Oh, so blessing ba ang no or dili? Blessing mga higala mo na kilang sabto na to. Kaya nga no, halos ang Ginoo musulti bag no sa tuwa. Amen. Di ba? Ang saya no, ang Ginoo sa ato mga prayers mo, mutubag siya sa tuwa sa tulo ka pamaagi. Dili ba? O sa tunguna? No. Ikaduha, wait. Ikatulo, I have something better. Amen? Oh, mo na siya mga igsoon. So, no, wait, and then be patient, I have something better nga ihatag para sa imuha. So, but most of the time, ang Ginoo musulti siya no mga higala kibalo mo nga no? Ang atuwa man kung kahibalo atong knowledge na to, atong wisdom na to, limited man gud kayo. Gamay kayo atong wisdom na to. Then abi na to that what we are planning, what we are trying to do with our life is right mga igsoon. Pero ang Diyos, He has all the knowledge, He has all the wisdom, and man cannot fathom the wisdom of God. Mo na nga dili masabtan sa mga tao ang trabaho sa Ginoo because siya lang ang kay balok, kay siya lang nata na sa iyang kaalam. That's why we are commanded to what? To trust Him and to obey Him. Trust and obey when there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen? Mahana siya mga igsoon. To be happy in Jesus, learn to trust God. Depend on Him. Salig, unsa ang ginalihok, gina-work out sa Ginoo sa imong kinabuhi. Na kay mga plano, na kay gusto buhaton, and then naghimo na kag decision may gala, pero gibabagan sa Ginoo, wala gialaw sa Ginoo mga igsoon. God has a reason for that. Basin ning contradict na sa iyang plano para sa imong kinabuhi. Nasabtan niyo sa amen. So kinala masabtan nato that no is when God says no, it's good. When God says no, it's great. When God says no, it's a blessing mga igsoon. Karong hapon, ato ang hisgutan ang usa sa mga great man of God. His name was Elijah. He was used mightily by God to kill 750 prophets of Baal mga igsoon. 750 prophets of Baal. Hello? Nakita, no?
ni King Ahab nakita sa mga prophets ni Baal mga higala no ang power sa Ginoo through Elijah. Now naay kaning nahitabo diri. After Elijah saw the miracle and the power of God, after he won the victory mga higala no, nakadawat siya og report gikan sa reyna, sa asawa ni King Ahab. And ang giingon sa asawa ni King Ahab nga mao si Jezebel nga unsa ang imong gibuhat sa ako ang mga propeta mao pud na ang mahitabo sa imuha. So what happened because of that report? Elijah went for his life. He got down emotionally, he got discouraged mga igsoon, and he went for his life. Ningdagan siya tungod no sa balita sa gingon ni Jezebel sa iya mga higala, nahadlok siya sa gihulga ni Jezebel sa iya mga higala. Now mao na ato ang isgutan karon. Kay dinhi bitaw no sa ato makita kang Elijah na gipangayo si Elijah sa Ginoo. Katong panahon bitaw no nga emotionally down siya, depressed siya mga higala, na siya gipangayo sa Ginoo. Kay balo mo sa iyang gipangayo sa Ginoo? Kasagaran mao po ni ang ginapangayo sa mga tao sa Ginoo, especially kung sila discouraged sila, especially kung sila depressed sila. Kay balubang mo unsa na siya nga prayer. Iabling yung mga Biblia sa 1 Kings chapter number 19. 1 Kings chapter number 19. Gingon sa Bible mga higala in verse number 4. Gingon sa Bible, nana mo din na sa amen. But he himself went a day's journey into the wilderness. Oh, nagbakta siya no? Unya, days ang iyahang gibaktas. Naabot siya dito sa kamingawan, and when he came, he sat down under a juniper tree. And he requested, mao na ni siya, paminaw mo ha, paminaw mo, mao na ni siya, and he requested for himself that he might, unsa? Di ba kanang prayer sa kasagaran sa mga depressed o mga discouraged ng mga tao? Pag discouraged o depressed ka and down emotionally ka, sometimes you pray the craziest prayer. Kaya balo ba mo unsahan ka ng buang nga prayer? Lord, kuhaan ako. Lord, patian ako. Dili ba ka nakasagaran? Amen? Gingon din ni Elijah that he might die and said, it is enough. Tama na. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Di ba? Lord, kuhaan akong kinabuhi. Gusto ka na yung mga prayer ni mo? Kasi siya nagampo kayo na itong panahon no nga na gabid ako kayo mong problema, down kayo ka, depressed ka, discouraged ka. Amen? Ang pangutana, gitubag ba sa Ginoo? Ning yes ba ang Ginoo kay Elijah sa iyang prayer, sa iyang request? Ning yes o wala? Sa imuhang gi-prayer katong sa pamina mo, katong nagampo kay ngunana sa Ginoo, gi-yes ka sa Ginoo wala? What if gi-yes to sa Ginoo sa imong mahigala? Magmahay ka karon. Amen? Di ba no? Mo na paminaw kanang mga yes bitano dili tanan maayo para sa tuwa. Para pag balibaran ka sa Ginoo, ino ka sa Ginoo, magpasalamat ka. You need to think mga igsoon. You need to think very hard, and you need to think very carefully. Nganong Ginoo man ko sa Ginoo? Kaya kani nga panahon si Elijah, grabe. Gusto gid siya mamatay. Gusto na gid siya nga, Lord, kuha na akong kinabuhi. Wala ni pulos akong kinabuhi. Patay na ang mga prophets nga gasimba sa imuha. Wala na. Ako na lang nabilin. Unya, gusto nila patyon na. Gusto ko nila patyon. So, Elijah was so scared mga igsoon. No? And he was so discouraged. Depressed kay siya. And he was so exhausted. Kaya balo ba mo nga, no? Nagbakta siya a day's journey into the wilderness. Kapoy kayo. Nasabtan niyo sa amen. Unya, instead mga igsoon nga ning tubagon sa Ginoo ang prayer ni Elijah, God said no to his prayer, and instead gipatulog siya sa Ginoo. Gipatulog siya. Nakatulog si Elijah, unya gipukaw siya og anghel. Unya gipakaon siya.
Kinsa apan asa ka makakita didha sa kamingawan nga murag na chef cook mga igsuon. Gilutuan siya og kanang cake. Amen? Tanawa, gi-bake mga igsoon in a hot coals. Tanawa in verse number 5. And as he lay and slept, gipatulog wala. Hello? Say ba no, kana ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay usahay kung dili ka papahulayon sa Ginoo ba no, magyaw-yaw na lang ka bisag unsa. Mas may pahulay sa kadira. Amen? Gipatulog siya and then unsa man? And behold, then an angel touched him. Gikuhit siya. Hoy, gipukaw siya sa anghel. And said unto him, bangon o kaon. Di ba no? Nawalay laing tao dito. Si Elijah lang. Pero matingala ka, nganong nahay nagluto. Verse number 6. And he looked, sa diyang nakita niya, unsa man? Behold, there was a cake baked on the coals. Amen. Gilutuan siya. Nasa pagkaon. Uyan ay tubig. Amen? Amen. And a cruse of water at his head. And he did eat and drink. Unya, o sa gibot ni Elijah, natulog na po siya balik. Di ba no? Amen. Di ba kasi kana ang kuan ba no, sa mga depressed nga mga tao, no? Wala yung buhaton, bangon lang para mukaon, pag magkaon, di gusto mo gawas, di gusto makihalubilo sa mga tao, di gusto mo trabaho, balik sa kwarto, niya tulog na pod. Di ba? Kanang, kaniya kang Elijah. And then verse number 7. And the angel of the Lord came again the second time, gikuhit na pod siya, and said, bangon o kaon, because the journey is too great for thee. Amen. Hello? Kaya ba mo? Ganong ang angel nagsulti? The journey is great for thee. Layo kayo, baktasan si Elijah. From wilderness, mahirap paminaw. Gingon din no? Unya na lang. Magihan na natin siya. In verse number 8, tanawin niyo na paliog. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat. Dalawa, 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Paminaw. From Beersheba, nagbaktas si Elijah going to Mount Horeb. 40 days and 40 nights of baktas. Nasabtan niyo sa amen. Kaya ba mo sa kalayon ang kanang Beersheba, gikan Beersheba padulong sa Mount Horeb, approximately 420 kilometers ang gibaktas ni Elijah. Na maayo na siya, 40 days may galak nga naman, naay panahon si Elijah nga gaw na una siya bahin sa iya bitong prayer, bahin sa gipangay sa Ginoo, bahin sa iyang heart niya ingunana. So tanawon niyo may gala, tagaanta mo sa akong mga points karong hapon ha. Mao ni siyang una may gala. When God says no, remember He gives the strength to move on. Amen. Kaya niyo may gala paminaw, kung dili ka balibaran sa Ginoo may gala no, grabe, mamatay ka. Pero kung ikaw may gala, sultihan kag no sa Ginoo, well, that gives you a time to pause. Mo-stop ka. Magpahulay ka mga igsoon. Aron nga na kay madawat nga kusugikan sa Ginoo. Di ba gikan sa itong gibasa? Tanaw in verse number 8, oh. And he arose and did eat and drink and went in the unsa? In the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Amen. Hello. Usay mo kung dili ka ino sa Ginoo may galano, ikaw no padayon ang imong discouragement, padayon ang imong depression, imong dili na gusto sa Ginoo para sa imuha. Amen. Usay no ginapugngan ka sa Ginoo, ginababagan ka sa Ginoo aron ikaw ma-restore ang imong strength nimo sa imong kinabuhi. Nasabtan niyo say amen? Amen. Oo. So tanawon yung mahigala ikaduha mo ni siya. When God says no, He helps evaluate our heart. When God says no, ginatabangan ta sa Ginoo nga atuang i-evaluate ang atuang kasing-kasing. Kay balubong mahigala, human bitaw no the second time nga gipukaw siya sa anghel, unya gipakaon siya, and then after bitaw nga gipakaon siya, di ba no natulog siya balik no?
And then nagbiyahe siya, dili ba no? 40 days and 40 nights. Pag-abot niya dito sa Mount Horeb, kung sa gibuhat ni Elijah, ning sulod siya dito sa cave. Dili ba? Nagtago siya dito sa cave, mga higala. He hired in the cave. Sometimes kung hadlok ang tao, mutago siya. Sometimes kung discourage ang tao or kanang depress ang tao, bano, kanakasagaran or kapoy ang tao, kanakasagaran ang ginabuhat sa mga tao. That is a symbol, a picture of tiredness, depression, and kanang tao nga nahadlok siya, mga igsoon. So tanawan ninyo sa When Elijah went into the cave, di ba gina siya sa Ginoo, Elijah, what are you doing here? What doest thou here? Dili ba? Tanawin niyo na palihog in verse number 9. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, what doest thou here, Elijah? What are you doing? Nganong naamang ka din Amen. Nindot kayo na nga pangutana, mga higala, dili siya direct, dili siya bugat nga pulong sa Ginoo. Amen? It's a question that reveals what is happening in your heart. Right. Okay. Amen. Ang rasong gipangutana siya sa Ginoo na, gihina siya sa Ginoo no, para ba no nga si Elijah ba no makahunaw bitaw no, nagunsa man ko diri sa cave, nganong naama ko diri? Dapat wala ko diri. Are you with me? Say amen. Sa ingunana, mga higala, no? Ang ginabuhat sa Ginoo sa tuwa. So, ngano man mga igsoon, kinahanglan i-evaluate ni Elijah ang iyang kasing-kasing. Ngano pod sa atuang kinabuhi as Christian, i-evaluate nato ang atuang kasing-kasing. Kaya bala mo ngano? Ngano i-evaluate atong kasing-kasing for 3 things, mga igsoon. Number 1, our hearts can be wrong. Ang atong kasing-kasing, pwede siya magkamali. Ngano man? Ang atong kasing-kasing, it can lead us astray. That's number 2. Our hearts can lead us astray. Pila sa mga Christian nagfollow sa ilahang heart nila na layo sila sa tamang nga dalan. Ha? Yes. Ang imuang heart nimo, it can lead you to a wrong direction or it can lead you to a wrong path. Nasabtan ninyo, say amen. Ikatulo, may gala, our hearts can cause more pain. Kasagaran sa mga tao na minaw silang pagbati, kasagaran sa mga Christian nga nag-follow sa dictation sa ilahang feelings nila, no? Nasakitan sila og samot. Hello? Nasabtan ninyo, naminaw mo, say amen. You see, when God answers yes to something that is wrong for you, it's gonna hurt compared to when He says no, that is wrong for you. Amen. Amen? Pero musulang ginusin mo, yes. Anong butang? Kay baluka, dili din na siya para sa imo. Pero kay gipugos ko nimo ang Ginoo, may gala, it can cause more hurt sa imuang life nimo. Mas mayan na lang nang wala ka allow sa Ginoo, Ginoo ka sa Ginoo, nga kay balo ang Ginoo o kay baluka nga mali na siya para sa imuha, mas gamay ang pain nga imuhang mabati nimo. At least kana siya nga pain makatabang sa imuha. Nasabtan niyo, say amen. Dili siya makadaot gid pag-ayo sa imong kinabuhi, mga igsoon. When God says yes, now of course, mga higala, God will never say yes to something that is wrong. But sometimes He allows it. He allows it. Amen. I mean, naay kaning member dati diri sa atong church, wala na siya karon. Diri, sa atong simbahan. Pero usa siya sa mga charter member diri sa atong simbahan, mga higala. Gisayangan jud ko sa iyang kinabuhi. O gisayangan jud ko mahigala sa iyang family niya. Kaya nga naman, karon di na ninyo makita nga siya naga-serve sa Ginoo, naga-worship sa Ginoo. Nga naman, gipugos lagi ang Ginoo. And I mean, that night, she was planning to go to abroad. And I told her frankly nga dili na will ni God para sa imuha. Don't go there. Na kay mga bata diri, na kay pamilya diri. Kumuadto ka dito, sigurado, dako, delikado. Pero yang gipush yang kaugalingon, mga higala. Gipush siya yang kaugalingon. Wala siya, mga higala, ni obey sa advice, mga igsoon. Wala niya gipaminaw, gipugos ganyan. Nagato siya dito. Dili siya spiritually mature, dili siya rooted sa Word of God, mga higala. Niatog siya dito. Kaya balo ba mo sa iyang kinabuhi karon? Daot iyang kinabuhi. Iyang mga anak karon, buntis na mga bata. Hello? Miserable ang kinabuhi.
Nakoy rumors nga nadunggan nga murag nagbulag siya sa iyang bana karon. I do not know. Pero mo na rumor nga nadunggan ako mga higala. But pila ka years ago, katong gabi nga nagsimba siya, nagduol siya sa kuha, nangayo siya advice, paminaw mga higala. Kung mangayo ka advice niya, di naman na lang nimo tumalon, ayaw na lang pangayo advice. Ha? Kasi mga kag-advice, unya pag balibaran ka, di magyapon nimo tumanon. I-push mangyapon nimo imong plano nimo. Ayaw na lang pangayo advice. Kaya ang gusto mo madunggan ni mao bang mataw ba no nga mukuan ka ba, mo support ka sa ilang plano nila. Nasabtan niyo say amen. Mu yes ka, unya maampuan gyud nimo. Akong giampo ato sa yano nga unta dili ka malayo sa Ginoo unta no kung pugsong gyud nimo imong kaugalingon ana no unta dili mabuak magubang imong pamilya nimo unta dili madaot imong relationship pero dili ka nang nahitabo may gala kay gipugos man gid niya but I never say yes to that girl. Wa jud ko nagsultig yes sa iya. Ang akong gisulti no gyud ayaw og dayon ayaw og ayaw pero gipugos niya. Iyahab yung gikuan-kuan ba no, yung gimold gid bang iyang plano niya para mo yes gid si God sa iya. So giallow siya sa Ginoo. So tiyan tong megala. Pag ang Dios bitaw na siya will sa imong kinabuhi, kay balo ka nga dili na siya para sa imo, kay balo ka nga mali na siya para sa imo, pero pugso nimo ang Ginoo nga ihatag niya na sa imong kinabuhi, ihatag na iallow ka sa Ginoo. Pero magmahay ka. Pero naay mga consequences mga igsoon. Nasabtan ninyo say amen. Namino mo say amen. And that will lead you to a wrong direction and it can cause more pain in your life. Kisa di sa'yo, gusto ka o more pain sa imong kinabuhi. Ha? Nag-know na ang Ginoo pero gipugos nimo ang daghag mga consequences, daghag mga pain, mga higala. Dili ta gusto yung nana. Nasabtan ninyo sa amen. Hello? Okay pa ta? So ang no ba sa Diyos, blessing or dili? Blessing. Padayon tayo in 1 Corinthians. 1 Kings chapter number 19 mga higala. 1 Kings chapter number 19. Sugot ta basa dirita basa na po sa verse number 11 hangtod sa verse number 15. And then muad to ta sa atong third point. In verse number 11, and he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord." Kaya nga naman si Elijah nagtago sa langob. Will ba ni God nga magtago siya sa langob? No. That's why giinan siya sa Ginoo, go out, stand up and go out and stand on the mountain. Nga naman naipakita ang Ginoo sa iya ha. God will show him His power, God's power sa diya kay Elijah. And then, sa naita mo may verse number 11. And he said, "Go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord ang Ginoo muagi siya diya sa imuha." Amen? O pakitaon siya sa Ginoo ka ng gahom sa Ginoo. Anya yung sa Ginoo sa Bible may gala. In verse number 11, and a great and strong wind rent the mountains. Asa kakita ingon ani may gala, kusog kay hangin nga gigisi ang bukid. Grabe, no? Nakakita si Elijah na. And ano naman, verse number 11. Asa na? And break in pieces the rocks before the Lord. Mga bato. Gibuak, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Verse 12. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Well, Elijah, nagtindog siya sa bukid. Nakita niya ba no, ang gahom sa Ginoo niya, wa kay balo si Elijah, nga ang Ginoo naadul kayo sa indalunggan, and then gihunghungan siya sa Ginoo. Amen? Sabi na to, natay problema, layo ang Ginoo sa ato paminaw. If you are in a good relationship with God, nakay problema, you are down emotionally, discouraged ka, know this, nga ang Diyos dili layo sa imuha. Nasabtan niyo sa amen. You just have to be sensitive sa tingog sa Ginoo mga igsoon. Kasi ang problema nato, we are so focused sa mga
Sa mga makita nato, usahay focus ta no, diha lang sa mga milagro sa Ginoo. And wata kay balo that God wants a close relationship sa imuhang life nimo. Mao na nga usay dili nato mabati nga ang Ginoo duol kay sa tuwa. Sige na di siya hunghong sa tuwa. Nana di siya ginasulti sa tuwa. Nana siya message sa tuwa. Unya wa nato siya ginapaminaw. Amen. Nasabtan ninyo say amen. So, verse number asa na ta? 14, padayon ta. Verse number 13. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle. That's a symbol of humility. Amen? Naminaw pa mo? Amen. And then nung saman, verse number 13, padayon. And he went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, again, for the second time, God said, what doest thou here, Elijah? What are you doing here? Nganong naman ka diha? Amen? Usay ba no, inon ka sa ginawa na may gala no? Pataka ka, himuhimo ka ng mga decision sa imong kinabuhi. Layo na ka naabtan sa imong kinabuhi. Layo na ka sa Ginoo ba? Ngano man, you are making foolish decisions sa imong life nimo. And then sa diha nga nahigmata ka, then nana ka ng dapita na, gi-enlighten ka sa Ginoo, and God told you and asked you this question, what are you doing there? Nagunsa man ka diha. Amen? Kay layo kayo, paminaw, layo kayo, o ka nang gibakta si Elijah. Tungod lang sa usa ka gamay nga kanang balita nga nadawat niya kay Jezebel that changes the whole direction sa life ni Elijah. Pila ka kilometro ang Santo Tomas to Davao? Mga 64-65 kilometers. Ang gibaktas ni Elijah, diha nakadungog siya sa balita ni Jezebel from Beersheba to Mount Horeb, may 420 kilometers. Layo kayo na. Pila ka kilometro ang Davao to Cagayan. Ambot pila na ka kilometro na. Layo kayo na. Pero 420 kilometers, pamina mo, walay eroplano sa una. Walay bus sa una. Naay camel sa una. Pero for sure, wala naggamit o camel si Elijah. Gabakta siya. Amen. Unya sa dihang layo na kay si Elijah, gipangutanay sa Ginoo, what are you doing here? Siguro katong nga panahon si Elijah na kuno siya, bitaw no, nag-usap bitaw ko diri Lord. Yan o. Yan, nag-look back ka, layuan na nakunabtan. Uy, mubalik pa ko. Amen? Di ba no? Pamira mo sa kwa mga igsoon. Number 3, when God says no, when God says no, He shows the right way. Amen? Pakitaan ta sa Ginoo sa tama nga dalan. You see, God says no to the request of Elijah, but He showed the right way. Ang tama nga dalan, mga igsoon. Unsa iyang plano para kang Elijah. Paminaw may gala, no? Kung ang Ginoo nagsulti og yes ka sa request ni Elijah about taking his life, kung ano niyang kinabuhi, patyon siya, what Elijah could have missed. Kaya bala ba mong usay ma-miss ni Elijah? Tanawan ninyo diyan mga higala. Una, ang fulfillment sa prophecy sa Ginoo. Ikaduha, ang milagro nga ipakita sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ikatulo, ang blessing nga giandam sa Ginoo para kay Elijah. Kay bala ba mo unsang blessing? There are only 2 persons in the Bible nga wala naka-experience og kamatayon, and one of them is Elijah. Ang ikaduha si Enoch, mga higala. Sila lang ang duha katao sa Bible wala naka-experience og death. Kung si Elijah katong panahon nga depressed, discouraged siya, and then he want God to take his life, mga igsoon, what Elijah could have missed? Di niya ma-experience ang katungon sa to. Blessing. Dili niya
kita ang milagro kay ano man after ani napa may milagro na nadawat si Elijah kay balo mo sa milagro nakatabok pa si Elijah o si Elisha sa Jordan River. Amen. Usang gibuhat sa Ginoo sa time ni Moses, di ba no, giitungan niya ang Red Sea, di ba no? Sa time ni Elijah, mahigala no, sa ministry ni Elijah ba no, nakasaksi pa si Elijah kung giunsa sa Ginoo pagtunga ang Jordan River. And they walk on dry ground. Amen. Amen. Milagro na. O na mamis. Tanaw to ba ang Bible ha? Okay ba ta? Na-bless mo sa mensahe? Amen. Vision na i-share ninyo ni sa inyong mga friends ninyo ba no? Kay basin daghang mga depressed or mga discouraged or mga down emotionally ng mga tao, mga friends, wala kay balo kinsa sa ila may gala but they need this message. Amen. Oh, tanaw natin ang Bible, 1 Kings chapter number 19, verse number 16. And Jehu, the son of Nimshi, shalt thou anoint to be king. Verse number 15 day. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness. Grabe. Paminaw. Pila na ka-kilometro ang nabakta sa Elijah? 420 kilometers. From Beersheba to Mount Horeb. When he arrived in Mount Horeb, he hid in the cave. And God asked this question, what are you doing? Wa panahuman. Amen. Napakay pabuhat sa imuha. Karon mga higala ba no? Karon kay na-restore na iyang kusog, na siya kusog, yung nana. Usay gingon mga higala sa Ginoo kay Elijah, Elijah, balik dito. Amen. Pabalikon siya sa Ginoo. Tanawa. Verse number asa na, mubalik pa ba ka kung ikaw na sa kay Elijah? Yun sa Bible yan, the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, pag moabot ka dito, anoint Hazael to be king over Syria, and Jehu, siya ang mo anoint, kaya nga naman, si Jehu ang mupatay kang Ahab o kay Jezebel. Nasabtan ninyo say amen. What Elijah could have missed kung ning yes si God sa iyaha. On the first place may gala, sa diyan nag-request siya sa Ginoo, Lord, take away my life. Dili ma-fulfill ang prophecy sa Ginoo kay siya ang gamiton sa Ginoo. Sabtan niyo say amen. Padayon ta. Abi niyo no, paminaw. Muna no, kung daga Ginoo ang Ginoo sa mga, you need to understand God has a purpose. Okay? Dili nimo makita ang whole picture. Dili mo makita tanan-tanan mga higala. Pero as you follow the will of the Lord, later, slowly but surely, by and by, as you walk with God, later masabtan nimo nganong ning no si God sa imuha 5 years ago, 2 years ago, 3 years ago. Nganong wala niya gihatag sa imuha ang imong gusto. Amen. Amen. Kaya wata kay baloon sa perfect plan sa Ginoo. Basin ikaw ang tool, ikaw ang instrumento, ikaw ang gamiton sa Ginoo para matuman ang iyahang plano dinhi sa universe. Nasabtan niyo sa amen. Oh. Sometimes God says no because it's not His plan for you. Mona, ayaw na pugsa ang Ginoo. Amen? Amen. Kasi muhanggi po kitang may sa Ginoo, Lord, please. Sige na, good Lord. Di ba no sa'yo mo ana pag yun ba? Unya, bisan bitanong nga, wala tagitagag kalinaw sa Ginoo, yung nana, mupugos kita, i-push ginato ato ang kwan ginato, and then mangita kita mga ways Ginoo nga, mamaterialize ang atong plano nato. Hello, nasabtan niyo sa amen. Number 4, paminaw. Sa itong number 1 gani, when God says no, sa itong number 1, He gives the strength to move on. Aron maka-move forward ka. Nasabtan ninyo sa amen. Ikaduha, when God says no, He helps evaluate our heart.
Oo, amen? Amen. Ikatulo, when God says no, He shows the right way. Ikaapat, when God says no, He keeps us from regrets. He keeps us from regrets. You see, God doesn't want us to have regrets. Amen. Learn to appreciate the no of God. Amen? Sa imong life nimo. Oh. Ano pag kuan mo nakay gikuan, panalitan, nakay kanang kanang trabaho gusto gini mo nga kuan kanang imo ang trabaho nimo nya, gi-reject ka, nag-try na pud ka, rejected gihapon. Wag gyapon ka nakapasa. Second time, third time, fourth time, ayaw na padayon dira. Basin na ilahi nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, na siya ilahi nga trabaho nga para sa imo. Nasabtan niyo sa amen. Amen. Oo. Ganana na siya maigsoon. Dili gusto ang Ginoo magmahay ka. Right. Amen? Ika-5. When God says no, muna siyang last, okay? When God says no, He is leading us to the best. Amen. He is leading us to the best. Kaya mo sa gusto ihatag sa Ginoo sa imo ha? Best. Right. Dili ka ng better, pero ang best para sa imong kinabuhi. Amen? Mo na siya mahigal ang gusto ihatag sa Ginoo para sa imo. That's why He says no sa imuang life nimo. That there is really a path that is best for you. Amen? Oh, nagidalan nga mao gyud ang pinaka the best para sa imuha. Ang imuha dira ba no? Just maintain a closer walk with God. Kana lang gyud. Kana lang gyud, be devoted to God. Kana lang gyud may gala no. Ikuan lang gyud, follow lang gyud, and then be sensitive lang gyud sa iya hapitong leading, sa iyang guidance as you read His word, as you worship Him, as you serve Him, may gala no. The Lord will lead you what is best for your path. Nasabtan niyo say amen. Amen. Makita ninyo dire mga higala, unsa gyud ang kwan sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Mao ba to ang para kang Elijah, mao ba to ang best para kang Elijah nga katong gusto siya nga paano na siya sa Ginoo? Mao ba to ang best? Dili. O katong nag-ampo ka, siguro last year, 2 years ago, kay nakay dako kayong problema, nag-ampo ka sa Ginoo, Lord, papahulayan ako Ginoo, gikapoy nako. Mao ka to ang best prayer? Mao ka to ang best nga ihatag sa Ginoo para sa imo ha? Amen? Na nag-ampo ka, Lord, unta mo balik na ka. Nya Ginoo man na sa Ginoo kay ngano man, dili ka na ang pinaka the best nga prayer mga igsoon. Nasabtan niyo sa amen. Oh. Panalitan. Kung ning yes ang Ginoo sa imo nga nimbalik siya siguro 2 years ago, 3 years ago. Unsay mga butang nga di nimo makita karon? Sa mga blessing nga di nimo makita karon? Amen? Di ba daghang mga blessing ni abot sa imong kinabuhi tungod kay ning no si God sa imong prayer 5 years ago, 2 years ago, 3 years ago? Nasabtan niyo sa amen? Siguro no kung nag-ampo ka 5 years ago nga mubalik ang Ginoo ba no, nay mga uban ni Senyor, dili maluwas karon. 5 years ago ni balik na ang Ginoo, asa ka kay impierno na karon. Oh, sige daw be. Muna pasalamat sa Ginoo kanang no sa Ginoo, blessing. Amen. Dili na siya bad, dili na siya no makadaot sa imuha. When God says no, it is good, it is great, and it is a blessing. So, before tayo mag-close mga igsoon, how is God's no a blessing? Paminaw. When God says no, He gives the strength to move on. Amen? When God says no, He helps evaluate our heart. Ikatulo, when God says no, He shows the right way. No. Nanang Ginoo, no. Dili ka na imong dalan ang tama, mao ni siya ang tama nga dalan. Amen? Ikaapat, when God says no, He keeps us from regrets. Dili gusto ang Ginoo magmahay ka. What if kung yes ang Ginoo sa imo? Grabe siguro ang imong mga pagmahay karon. Dili kalima, when God says no, He is leading us to the best. Amen. Oh, He is leading us to the best. Basi wala pa ka dira ha? But God lead you to what is best for your life. Amen. Mo na siya. Blessing ang mensahe karong hapon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Abi nyo no, na-bless po ko sa mensahe gihatod sa Ginoo mga igsoon. Gi-share na ko sa inyo ha. Unsang wisdom gi-impart sa Ginoo and akong gi-share sa inyo. I believe kini nakatabang para sa atong tanan. Amen. So learn to appreciate the know of God, learn to trust God, depend on Him mga igsoon, and just keep a closer walk with God. Amen. Diya sa imo ang kinabuhi nimo. So karon magampo na ta. Ato ido ko ato mga uloy, piyo nato itong mga mata. Don't forget to like and share and leave a comment. Mga higal. murag YouTube. Sige. Don't forget to share it sa inyo mga friends ninyo. Amen? We want the Word of God to be spread abroad. So mag-ampo ta ninyo. Let us pray. Father in heaven, thank you so much sa imuhang pulong karong hapon. Lord, nakatabang gini pagayo. Lord, naka-enlighten sa muhang mind, sa muhang heart. And Lord, dako siya og na tudlo sa muhang kinabuhi, Lord God. Now we understand that your no is not bad. Your no to our prayers, your no to our request is good for us. It is actually a blessing in disguise. Dili man namo Lord masabtan nganong ginomi nimo from time to time. Nganong wala niya na mga things, na mga butang, wa nimo gi-allow nga mahitabo sa mong kinabuhi tungod kay basin. It can cause more pain sa among life. It can hurt us. It can destroy our life. So Lord, thank you so much nga naay mga butang nga gusto na mo buhaton pero wala nimo gi-allow. Thank you so much, Lord God, for helping your people, for protecting us from destruction. Lord God, I pray that you move the invitation. I believe nag-istorya ka sa imong mga anak karon, and I pray, Lord God, nga tabangi ang imong mga anak karong hapon. Kung unsa ang ilang mga spiritual need, please Lord, dungga ang ilahang mga paghilak, dungga ang ilahang mga pag-ampo. I believe nga gusto kanila daygon, gusto kanila Ginoo nga pasalamatan sa mga no nga imuhang gitubag sa ilang mga gitubag nimo para sa ilang mga prayers. Move the invitation. I pray this in Jesus' name. Pwede tayo manindog tanan? If you are blessed by the message, if God has spoken to your heart, mga igala, no? I believe kinahanglan ta mo ani diri sa altar and pasalamatan nato ang Ginoo, and then learn to trust God. Wow. Usa kay maayo nga ina nimo Ginoo, Lord, magdepend ko sa imo, Lord God, sa tanan. Magdepend ko sa imo, Lord, please help me, guide me sa ako Ginoong sa akong kinabuhi, sa akong mga plano na ako, Lord. Kung dili nimo ni will para sa ako, don't allow it, Lord. I will respect your decision. I will respect unsa imo ang kabubuton para sa akong kinabuhi. Sundo na ako na because ikaw lang ang nahibalo unsa ang pinakamaayo para sa ako ang kinabuhi. Thank you so much, Lord God, for helping my life nga mahimo siya nga nindot kayo, nga bless ang ako ang kinabuhi. Salamat kay Lord nga imo kong ginadala sa tama nga dalan. Ginaprotektahan ko nimo gikan sa mali nga direction sa ako ang kinabuhi. Thank you so much for all the no's nga imuhang giingon sa ako ang kinabuhi. Pwede ka mag-ingon na sa Ginoo? Amen. So karon, ang atong buhaton karon, no? Ato ang pasalamatan ng Ginoo. Okay? Sa mga no nga iyahang giingon sa atoa. Kay tungod sa mga no, dadawat nato ang mga blessing karon sa ato ang time nga wala nato damha. Wala nato bano gi-expect na niabot sa atong kinabuhi. Some of you here gitagaan ka og kanang better nga job sa Ginoo, no? Nauban nato diri ba no? Grabe, daghag panalangin gi-impart ang Ginoo sa imo. Kung ang Ginoo nagsultig yes sa imong prayer sa una katong panahon, siguro nga down ka, discouraged ka, unsa imong ma-miss mga higala? Daghan kag ma-miss ug daghan pag blessing ang ihatag sa Ginoo imong kinabuhi. Mao ano karon nga time pwede nimo pasalamatan ang Ginoo sa iyang mga no sa imong kinabuhi. Pwede? So karon pwede ta magampo. Let's come to the altar. Let's worship the Lord and let's exalt Him, thank Him and praise Him for all the no nga iyahang giingon sa atuang kinabuhi.